Hi guys, welcome in this channel. This reading is for fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Wow, fiery nga. Napakatapang, napaka-brave and napaka-goal driven. At flexible kasi may cut dito. And may focus ka sa goal mo. Wow! Mukhang ang goal mo ay mag-travel sa ibang bansa, sa ibang lugar, o around the world kasi may globe dito. And you're very positive, optimistic, and very brave. Nagsasucceed ka sa goal mo eh. This is a sign also of success. You're not holding back pagdating sa mga goals mo, sa ambition mo. You are ambitious, charming, and as well as good looking, capable, energetic, active, hunter type. So parang hunter ka ng goal mo, o kung ano man yung hinahunt mo. Pwede din kung mission mo mang-hunt ng demonyo, ng aswang. Hunter ka ng aswang at demonyo. Tingnan natin na. Hunter ka ba ng demonyo? Demon hunter ka ba? Hunter ka ba ng demonyo? Tingnan natin. Hindi. Hindi ko pala hunter ng demonyo at ng mga aswang. Ang saya nun pag hindi ka ghost hunter. Well, hunter ka ng ambition mo. Napaka-driven mo and napaka-persevering mo pagdating sa mga goals mo. Fiery. Parang hindi nawawala ng fire. Talagang naabot mo yung mga pangarap mo sa buhay mo pagka ganyan. So, ano tong goal mo dito o ambisyon mo na may focus ka? Ay, may gusto kang pa-cloudy din ang judgment. Pangit mo yung goal. May gusto kang maging clouded ang judgment, no? Sino yan? Babae ba o lalaki yung gusto maging clouded ang judgment? Lalaki. Gusto mong maging clouded ang thought niya, isip niya, judgment niya, na ma-stuck siya. Bakit? Ba't gusto mong maging clouded ang judgment niyan? Fire sign. Gusto mo mag-overthink siya. Gusto mo maka-experience sa anxiety. Hindi. Gusto mo ma-depress siya. Hindi. Ang gusto mo ay hindi naman ganun, no? Ang gusto mo lang ay ma-stuck siya. Let's see, Hindi siya ma-stuck siya. Ang gusto mo ay malito yung isipan niya. Bakit? Hindi. Ang gusto mo ay mag-overthink lang siya. Mag-overthink. Let's see, yun talaga. Kaya meron kang mga sinisend dito ng mga orasyon o kung ano man sinisend mo na sumisimbolo ng araw dito, mga sword, kadalasan ito mga orasyon yung mga namamanipulate na pag natusok sa tumama sa tao yan, pero hindi makikita yan, siyempre energy or orasyon nga di ba, or spells o mga enchantment ganyan. Ang gusto mo ay mag-overthink.
Ano ang gusto mong isipin yan? Mag-overthink siya ng ano? Na hindi niya makukuha ang gusto niya. Hindi niya makamit ang gusto niya. Hindi matupad ang wish niya. Hindi mapasa kanya kung ano yung gustong-gusto niya. Sino ba itong gusto mo na ma-stuck o yung mag-overthink? Kasi pinapa-clouded mo ang judgment niya. Meron kang sinisent dyan para maging clouded yung judgment niya, para mag-overthink siya, mga spiritual attacks o psychic attack, spiritual energetic attack. I don't know kung anong ginagawa yung attack. Ano ba yan? Karibal mo ba yan? Yung gustong mag-overthink? Hindi. Hindi mo siya karibal. Hindi makuha ang gusto. Ano yan? Kaaway mo ba yan? Kaaway mo. Kaaway mo siya. Ba't may ginagawa bang masama yan sa'yo? Wala. Wala pala eh. Wala naman palang ginagawang masama sa'yo eh. Ba't may ginagawa bang masama yan sa person mo? Baka sa person. Be? Wala. Paano mo siya naging kaaway? Tinuring mo lang na kaaway. At tinuring mo lang daw na kaaway. Baka nilinlang ka, minanipulate ka ng devil o ng mga demonyo ba, para ituring mo siya kaaway kahit wala namang ginawang masama sa'yo. Ano yung tinuring mo kakompetensya? Kaya, tapos tinuring mo kaaway. Tinuring mo kakompetensya, tinuring mo din kaaway pati. Kalaban. Kahit siya, hindi ka naman tinuring na kaaway, kahit wala namang ginagawa sa'yo. Ikaw may ginagawang masama sa kanya. Pwede din ito na reversal sa iba guys, kung wala naman kayong ginagawa na deceit o kung hindi talaga kayo maka-resonate, edi maaaring hindi sa inyong reading, sa iba na reading yan. Kung sino ang makuhaan ng guide ko ng energy, kung sino ang maka-resonate, pero na lang. So, let's see. Guide ko kung saan pumipili niya, sino kuhaan niya ng energy. Kasi ano sinasabi ko. Fire sign. Yan, kagaya nito. Ano ang madarating sa'yo, fire sign? King of Swords. More clarification with the King of Swords here. Madarating sa'yo. In reverse pala. Clarification. Person ba tong King of Swords na in reverse na darating sa'yo? Hindi. So, ang darating sa'yo, para bang madala ka na sa damdamin mo, pwede makaramdam ka ng iyong emosyon o awa or any emotion na to the point na ititigil mo na yung spiritual na ginagawa mo sa person na yan. Kasi wala namang ginagawang masama sa'yo. Kung meron kang sinisend sa kanya na like itim na kapangyarihan, mga spell, mga ganyan, hinto mo. Hindi ka na maging inspired, hindi ka na maging positive, hindi ka na maging goal driven na pinsalain siya, nasinda ng mga itim na kapangyarihan. And
What's with the Queen of Pentacles here in reverse? Hindi mo na siya paparusahan. Di ba? Hindi mo na siya hatulan. Yung parusa ba ng mga witch, mangkukulam, mga witches, wizards, warlocks ba? Di ba may sinasabi silang pamarusa doon nila? Tinatawag nilang parusa, pamarusa nila. Yung pangkukulam, yun ang tawag nilang pamarusa. O kahit sino mangkukulam, yun ang sinasabi nila na may pamarusa sila, yung pangkukulam nila. So, hindi mo na siya kukulamin. O, ano ba yan? Ginagawa mo? Kinukula mo? Hindi. Ano yan? Binabarang mo ba yan? Binabarang mo yan. Barang, yung gumagamit ka ng ano ba? Ng insekto. Barang. Pwede din na ano, parang yung iba parang yung parang uod ba yun? Nipay. Yung pag sinindan ka daw noon, gagapang ka sa hirap. Meron nagpadala dito sa akin dati. Akala ko dati ay ano lang, kung siya lang pumasok dito sa bahay, hindi ko alam yun na pinadala ng mambabarang Aba, hindi lang isa yun. Malagkit na klase ng ano, parang itim nipay, tawag sa amin dito, Makati yun yung ganon. Sa mambabarang daw yun, galing. Mambabarang ka daw. Mambabarang ka. Yun ang nakuhaan dito. So, hindi mo na paparusahan siya ng barang mo. Yun ang tinatawag nilang pamarusa. Pamarusa na, yun ang tawag ng mga ano. Pero hindi sa Diyos yan, guys, Kaya witchcraft, kaya pinapapatay ng God yung mga witches, wizards, warlocks, yung mga babarang, magkukulam kasi nga ganyan. Hindi nga sa Diyos yan, sa Diablo yan. Kaya di ba nagbibinta at nagsasanla? Kung sino man ang nakaresonate dito, di ba nagbibintat na nagsasanla kayo? No? Sa mamambabarang kung mayroong nanood dito o magkukulang. Di ba nagsasanla kayo, nagbibinta kayo ng kaluluwa nyo? Sa Diablo. Para mapagana ang mga ritual nyo. Di ba? Sa ano lang sa mga gumagawa niyan, kung mayroong mga nanonood dito kasi nakuha lang energy. So, ibig sabihin may nanonood dito na mambabarang. Mayroon dito. So, siya nakuhaan. Pwede din na yung ibang nanonood dito kung hindi naman mambabarang ay ito ang umaatake sa inyo. Pwedeng ganon. Or kung hindi kayo makaresonate, better sa sunod na reading. At yan ang kinuha ng guide ko energy. So, anong next na mangyari sa'yo? Magre-recover ka sa ano, makarecover ka sa kalungkutan, sa yung ano ka ba, yung parang feeling uncontented, makarecover ka na dyan, and then hindi ka na maging active, hindi ka na maging passionate na yung gumawa ng pambabarang. Clarified by magician. See? Yun na nga yun. Witchcraft. So, ano ang darating sa'yo? Six of Wands and Empress. Person ba ito? Six of Wands ito? Hindi. Victory. Tagumpay. Tagumpay na ano, titigil ka na sa pambabarang. Titigil ka muna. Based sa reading kanina. Tagumpay na what's with the Six of Wands dito? Victory. This is a victory. A sign of
victory. Papalakpakan ka na maraming tao? Hindi. Maging victorious ka over your enemy? Hindi. Maging victorious ka kasi this is a sign of victory. You will be seen in the public eye. No. Yung 6 of Wands. Magtagumpay ka saan? Tignan natin kung saan. Yun na yung sa isip ko kanina eh. Over the devil eh. Kaso lang, di ba ang tanong ko naman kanina yung kung magtagumpay ka ba naman, titigil ka na sa pambabarang kasi kung titigil ka, tagumpay din yun. Kasi yun ay temptation din talaga ng ng devil, ng mga demonyo. Di ba? Si Beelzebub naka-assign dyan eh, namang tempt sa mga tao, manghula, mangbarang, ganyan. Siya naka-assign yan. Si Beelzebub, may kanya-kanya silang areas na kung paano nila i-tempt ang mga tao para makuha nila ang kaluluwa ng mga tao na mamatempt nila. Basta ganun yun eh. Basta sa Bible ata yan. Basta ganun yun sila. May kanya-kanya silang tuka. Yung si Mamo naman, mag-tempt ng wealth, money, pati ata pagkain sa mga tao para makuha niya makaluluwa ng mga matitempt niya. Ganun yan sila. So, over the devil. Over the control of the devil in your life. Yeah. Control ka ng devil. Nagkaroon ng union sa inyo ng devil. Magtagumpay ka na kasi hindi ka na gagawa ng pambabarang. Magtagumpay ka na over the devil, over the control of the devil in your life. So, hindi, ibig sabihin nun, magtagumpay ka pag tumigil ka na sa pambabarang at hindi ka na babalik sa ganong gawain. So, it's a sign of victory, no? Na matagumpay ka over the devil's temptation, over the devil's manipulation, or over the devil's control in your life. Yun ang ngayon. See? And then, ito yung clarification lang naman ito eh. Ano yung ma-experience mong buhay niyan kasi titigil ka na daw sa pambabarang. Yung ma-separate ka na sa saan? Sa devil? Hindi. Ma-separate ka na sa gawain ng witchcraft? Hindi. Ma-separate ka na sa what's with that 2 of cups in reverse? Ma-separate ka na saan? You will be in separation with what? 6 of cups. Someone may spiritual connection kayo, may soul connection. O may twin flame. Twin flame mo to. May twin flame ka. Kay Queen of Cups. O sa person na magaan yung loob mo sa kanya. Malapit ang loob mo sa kanya. Attached ka sa kanya. Yan. And then, separate ka na daw dyan. Bakit? Yan ba ang dahilan kung bakit nambarang ka? Ito. Yun ang dahilan kung bakit nambarang ka. Kasi gusto mong bumuo kayo ng pamilya. Kung bakit ka nag-aaral ng pambabarang. Yun ang lumalabas dito. Because you choose what? Hindi ka na alagad ng dilim. Hindi. Dahil you choose to change. O kaya titigil ka na. You choose to change. So that's why magtagumpay ka over the devil's control in your life. Kasi you choose to change. Wow, inspiration din to Nakaka-inspire din to sa mga
mangkukula, mambabarang, ganon. Ano ba naman mahita nyo dyan? Impyernong kaluluwa nyo. Napangkukula at mambabarang. Manipulation lang yan, temptation naman. Fallen angel yan. Yung pagawain kayo ng mga ganyan, kulang barang para makuha nila kaluluwa ninyo. Itapon, para maitapon ang gadon sa impyerno. Yung kaluluwa ng mga magkukulang mambabarang. O diba? Kasi yun nga, nakasaad yan sa Bible eh. Nakasulat yan sa Bible na may warning ng ganun. Yung mga napapractice ng witchcraft, yun pa lang napapractice pa lang yun ng witchcraft or sorcery. Ang hatol niya, itatapon niya sa lake of fire na may sulfur ang kaluluwa. Ano ba kayo? Kulang barang at matataas na antas ng witchcraft yan. Yan ay paminsala na yan, pang bigay ng sakit at yung mga nakakapaganan yan, nagsasanla, nagbibinta ng kaluluwa. Yung mga ganyan na. Kasi hindi magagana yan. Yung mga kulang para pag hindi nagsanla ng kaluluwa, mga mangkukulam. Pag hindi nagsanla o pag hindi nagbinta ng kaluluwa nila ang mangkukulam o mamabarang. Oo, hindi gagana ang kulam or barang pag hindi nagsanla ng kaluluwa, maging walang talag, walang pikto, hindi magkakabisa yung kulam at barang kung hindi ibibinta o isasanla ng mangkukulam o ng mamabarang ang kanilang kaluluwa sa Diablo. Yan, kaya pala mapanood nyo yan sa Facebook, nagsasanla sila. Dito sa Pilipinas, sanla ang uso. Sa ibang bansa, binta. Yan. Di ba? Napanood ko yun eh. Habang nag-ritual siya, ito pala yun, nagsasanla talaga sila ng kaluluwa. Ulit-ulit siya sinasabi, sinasanla niya doon yung kaluluwa niya. Yung mga babarang na yan. Ay. Napaka-comment ako na, ay hala, umisanla kaluluwa mo. Ano yan, utak nun. Parang na-control na ng devil yun. Under na siya sa control ng devil, kaya ganun siya. Dahil nga pinasok niya yung ganun, nagawain. Siguro driven yun ng desire niya na makuha niyang gusto niya. O kumita ng pera o ano man. O because of greed sa pera. Well, so, ano marason niya. Pinagkakitaan niya yun sa Facebook na yun. Ang dami nagbabayad sa kanya para lang. May pinapabarang kasi yung mga tao. Nagbabayad sa kanya. Kung ano kasi, kung wala kang income at hindi ka aware na ano yung nakasunod sa Bible, warnings ng God, at desperate ka na kumita ng pera para mabuhay, may mga binubuhay ka, maisip mo yun eh, yung mga ganun na pagkakitaan, yung mga pangkukulang, pambabara, kahit hindi ko naman ginawa yun. Pero yung iba, maisip nila yun para may pagkakitaan sila. Or yung iba din dahil sa pagiganti, dahil din sa gusto nila makuha yung gusto nila, saka kahit na ganung paraan. Ikaw naman dahil dito sa person na to, sa person na may ano ba yung totoo bang may spiritual connection kayong dalawa niyan? Wala. Magaan loob mo dyan sa tao na yan. Bakit magaan loob mo sa kanya? Kaya 6 of Cups na yan, sa person mo na yan, maring close kayo niya ngayon. No? At kung nagagayumahan kayo, ginagayuma ka ba niya? Hindi ka niya ginagayuma. Maring ikaw ang nanggagayuma dyan. Dahil mambabarang ka nga, gayuma pa kaya hindi mo magawa yan. Lagi mo ba ginagayuma yan? Dahil? Para ma-restrict. Para nga nagagawa mo yung pakingayuma. Lagi mo siyang ginagayuma. Ay,
Lagi mo siya ginagayuma. Pambabara na nagagawa mo, yun pa kaya yung gayuma? Di ba? Pambabara ka nga eh, yun pa kaya yung gayuma? Oh. Easy lang yan sa mga magbabarang ang panggagayuma. Yun ang pambabarang, nalunok mo yan, pa kaya yung panggagayuma? At yan ang gawain mo kasi. Wala talaga kang spiritual connection yan. Dahil gusto mo siguro talaga yung tao na yan. Pangarap mo. Tingnan natin. Pangarap mo yung tao na yan. Parang close kayo ngayon, o may relasyon. Dahil ba ginayuma mo? Hindi. Ano ba yan? Karelasyon mo ba yan ngayon? Itong tao na to, dahil sa kanya, nang barang ka. Dahil? Hindi mo siya karelasyon ngayon. Ano ba yun? Yung karelasyon niya, binabarang mo? Doon ka natuto? Hindi. Yung ex niya, binabarang mo? Tignan natin na. Yung ex niya, kahit ex na niya, binabarang mo. Oh, talagang kinontrol ka ng devil. Oh, napaka-injustice itong ginagawa mo. Kahit ex na nga eh. Marangin mo. Wala nga sila eh. Utak ba naman? Wala na nga eh. Marangin mo pa. Dahil gusto mo siyang mapangasawa. Ay, nako. Tapos ang reading. Sa mababara na energy. Wawa naman yung tao. Ay, grabe. Yan sa grade mo, sa pinapangarap mo na person. Yung sa ala mo, pinisti mo na. Ang kanyang ex na pinansala mo pa. Wala. Kahit pa karelasyon niyo, wala ka namang karapatan dun eh. Na maminsala mong barang eh. Karelasyon niya man o ex, wala ka naman dun. Sila ang may relasyon, nagkaroon ng relasyon eh. Wala. Actually, wala ka namang karapatan ganun sa tao eh. Napaka-injustice. Para hindi siya puntahan ng ano na yan, ng pinapangarap mong person. Hindi. Para hindi siya makapunta dun sa lugar ng pinapangarap mong person. Para hindi sila makabuo ng pamilya. Ganun ang ginawa mo. Kaya binabarang mo siya. Napaka-injustice, Diyos ko. Para maging guarded at matakot siya. Hindi para maging guarded at matakot yung pinapangarap mong person. Hindi. Para ma-intimidate siya. Para ma-intimidate siya. So, yan ang lumalabas dito. Hanggang dito na lamang. At yun na nakuha ngayon. Kinuha ng guide ko eh. Nasagad ako ng pag-guide guys. Ayan.